Yes, of course, kasama natin ngayong gabi si Ka Jerry Samudio. General, good evening. Good evening, Ka Andy. Okay naman siguro ang audio natin, ano? Okay naman. Magandang audio mo, sir. Magandang gabi, Maganda pa Ka ang Andy, at boses sa mo, lahat. sir. Thank you. Magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay. Ngayon po ay Tuesday at nabanggit nga ni Ka Andy, ang pinag-uusapan natin ay tungkol uli sa aviation kasi sa totoo lang parang wala akong alam na programa na nag-specialize sa aviation, ano. So, yung mga usapin. Maliban sa National Aviation Academy of the Philippines. Yeah, tama Talagang yun. focus sa aviation industry, ano? Oo. At tayo ay proud tayo na mayroon tayong programa na ipinagmamalaki. At ngayon, kasama na natin isa sa mga kasama natin sa CAAP, spokesperson. Initially, tayo-tayo lang muna itong barkadahan dito, pero sana pagdating ng panahon, isa tayong malaking community na ang pinag-uusapan natin ay aviation talaga para makatulong tayo sa pag-educate nung mga mayroong stake talaga sa aviation na ito ay maintindihan na malaking opportunity ito para sa ating bansa. At mamaya may babanggitin nga ako dito kasi nung binabanggit mo yung 2 milyon, nag-search ka agad ako. Mayroon ako nakita dito sa The Straits Times, no? At yan aking babanggitin pagkatapos ko na ipakilala yung ating kasama si Ka Eric Apolonio, ang spokesperson ng CAAP. Eric, magandang gabi and welcome sa ating palatuntunan. Kasama ko si Andy. Magandang gabi po, Sir Jerry at Sir Andy. Good evening, Mr. Apolonio. Good evening, sir. Yes, sir. Oo, kumusta ang ating CAAP? Kasi habang binabanggit mo yung tungkol doon sa malaking opportunity, Ka Andy, nag-search ako ngayon. Ang lumabas, yung galing sa Straits Times na naka-base sa Singapore, nang sinasabi dito, the Asia-Pacific region will require more than 230,000 new pilots and over 250,000 aircraft maintenance technician by 2042. Para lang ito dito sa Asia lang ito. Asia Yung pinag-uusapan natin kanina, yung 2 milyon, worldwide. Buong mundo yun. Hanggang 2042 yun actually. 2042. Ang naglabas niyan yung Airbus, Boeing. Ito naman ay, ito yung galing naman sa Straits Times. At ito yung mga data itong pinanggagalingan kasi siyempre ito yung kanilang talagang tinututukan. Pero maitanong lang natin kay Eric ngayon. Kumusta ang ating CAAP, Ka Eric? Well, tuloy-tuloy naman po ang paghahanda natin dito sa ating Semana Santa, no? Yung ating Oplan Biyaheng Ayos Undas 2025, magsisimula po yan na October 30 at matatapos na November 4. Heightened alert ang ating lahat ng 44 CAAP airports at bukas lahat yung ating mga facilities like yung tinatawag nating Malasakit Help Desk. Magkakasama na ho yung mga CAV dyan at saka yung OTS at saka yung CAAP personnel at mga airline. Kung sakaling may mga reklamo, isang desk lang yung pupuntahan nila sa bawat terminal. Mayroon palang project ang CAAP ngayon. Anong pangalan itong project nito, Ka Eric? Malasakit Help Desk po ito. Itong Oplan, yung parang Oplan ngayon na... yearly po ito, ginagawa natin. Oplan Biyaheng Ayos, Undas, for 2025. Ayos. Yes, sir. Oo. So, ang component nito ay inihanda natin yung mga airport para sa... Pag sinabi ba nating operation biyaheng ayos, nadadagdagan ba yung mga flights? Ibig sabihin nadadagdagan yung biyahe ng mga eroplano? Mataas on demand. Una sa statistic natin, mga between 7 to 10% ang itinataas na ridership every year pag ganitong panahon. 7 to 10%. Opo. Oo. So, paano yun? Pati yung mga yung mga probinsya na yung mga airport na naka-locate sa Manila, yung mga probinsya, ganun din. Yes, lahat po yan. Lahat po yan. Basta 44 yung CAAP commercial operating airports. Okay, Candy? Yung bang pagka ganitong panahon, yung bang mga
Sino ang nagde-decide na magdagdag ng flights? Yung mga airlines ba ay may discretion na magdagdag ng flights kung kailangan doon sa isang area halimbawa, Mr. Eric? Yes, tama po. Sila ho ang nagde-decide niyan kung magdadagdag sila ng flight. Although may mga regular scheduled flights sila, kung mataas ang demand, pwede sila magdagdag ng flights. Kasi alam naman sa panahong ito, sa pagdating ng Todos Los Santos, talagang marami sa mga kababayan natin ang bumibiyahe pa uwi sa kanilang pinanggalingan. At saka kung saan nakalibing yung kanilang mga magulang, yung kanilang mga pinanggalingan, doon sila umuwi talaga eh. Tama po yan. Ano? At yun nga po ang direksyon ng ating mga DOTR, Secretary Banoy Lopez at ating Director General Raul De Rosario, na lalong dagdagan yung mga night-rated airports. Dahil karamihan po ng mga maliliit na airports natin hanggang sunrise to sunset operation lang, meaning 6 o'clock in the morning hanggang 6 o'clock in the evening. So ngayon, kung night-rated, pwedeng lumipad kahit anong oras hanggang 12 o'clock o the following day. At malaki hong factor yan. Una-una, itong NAIA, mababawasan ho yung traffic during that specific time na 6 o'clock to a.m. and to 6 o'clock p.m. Sa mga major airports, alin ba dyan ang ilan ba ang night-rated ka Eric? Marami na ho tayong, I don't have the exact figure, but sa mga international airports po, yung 12, lahat ho yan night-rated. At meron tayong mga tuloy-tuloy po na binibigyan ng pansin para maging night-rated nga dahil medyo tumaas yung ridership talaga dahil medyo kumbinyente sa mga pasahero ngayon sumakay at affordable na rin naman yung air rate. Tama. Ka Jerry? Oo. Itanong ko lang, magkano bang kinakailangan na pondo? Meron bang amount na pinag-uusapan dito, Eric, na dapat maging available sa CAAP? Ibig sabihin, may allocate ng Kongreso para sa capability ng mga airport natin na maging night-rated airport sila? Well, nakakatulong po yung suporta ng Kongreso dahil doon sa budget, included na sa DOTR yung amin. But ang CAAP naman po is a separate authority, at may sarili hong income ang CAAP. In fact, kami po ang nagbibigay ng at least 10% yearly ng income namin sa national government. Baka wag nang magbigay ang CAAP, ipagawa na lang. Di ba ka, Andy? Wag na magbigay sa DBM kasi alam ko ni-remit yan sa DBM o sa Bureau of Treasury yan. Treasury po. Sa Treasury, alam ko yan eh. Tapos ipagawa na lang nitong mga kinakailangan na equipment para maging night rated yung mga airport. Wala bang move ganyan na ilambing natin na diretso na natin ipagawa? Pwede ano muna ang mga ano muna yung mga requirements na kailangang ilagay sa mga airport na yan? Tama po, may allocation naman po every year. Nakaprogram na po yan for the next 3 years na program na yan. Unang-una po, hindi naman basta may bono ka, pwede ka mag-night rated ng airport. Unang-una, titingnan mo yung facilities. It needs to be improved. Yun pong runway. So maraming dapat pag-aralan, O kahit na may pondo, kung hindi equipped, hindi rin natin mai-implement yung project. Kaya it take time also sa isang taon siguro mga 3-4 na airport lang yung nagagawa natin dahil yun nga may mga kulang na facilities like yung runway maikli. Sayang kung ina-nitrate mo. So hindi lang pala ilaw yan. Kala ko ilaw hindi lang po. Hindi ang tawag diyan Candy, mga runway lights at saka taxi lights. Pero tama 'yun, hindi naman lang talaga runway lights, taxi lights. May mga kinakailangan pang navigation na mga equipment na kinakailangan bilhin at talagang malaking pera ang kinakailangan diyan. Pero dapat madandahan talaga natin 'to, At saka maibenta yung mga biyahe na ito, mga lugar na ito. Kasi kung hindi naman maibebenta na maayos ng Department of Tourism, meron tayong magandang airport, kung hindi naman gagamitin po, parang sayang din yung pera na ilalagak natin
talagang going to be a whole of government approach ka Andy, ano? LGU Tama. tutulong, ang Department of Tourism tutulong, yung ating Department of National Defense, yung ating kasundaluhan at saka yung PNP tutulong din tayo na dapat yung peace and order sa lugar ay maayos para maka-attract tayo ng maraming mga turista. Pero sa ngayon, tingin ko naman ay ang peace and order natin sa buong Pilipinas ay maayos na kumpara noong panahon talaga na nung Colonel ako ka Andy, na marami talagang mga lugar na kumbaga ang ating mga kabayan ay takot. Ngayon, ang mga lugar na ito na neutralized na yung around 89 guerrilla fronts ngayon ay na dismantle na yun ngayon. Ang dapat paggawin na lang natin ngayon is makontrol natin na hindi magbalik yung mga guerrilla fronts na yun. Kasi pag nangyari yan, matakot na naman yung ating mga turista. Ngayon, nakakapunta-punta na sila kandi sa iba't ibang mga lugar na eh. Oo So, nga. yan ang maganda dito sa NTF-ELCAC, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, na pinunduan ito ka Andy ng gobyerno, yung barangay development na program nila. Kaya nakapagpagawa ng mga kalsada doon sa mga malalayong mga lugar, at yun ang nagbigay ng daan para yung mga armado ay mag-surrender sila, at saka yung mga kababayan natin doon na nag-farm ay naging very active sila ka Andy. Kasi isipin mo, kung nalagyan ka ng kalsada, ang una mong gagawin, magtatanim ka. Nakita ko yan eh. Mismong mata ko nakita ko yan na nagagawa pa lang kami ng yung ano pa lang, yung parang yung Macadam Road pa lang. Makita mo yung nag-grader pa lang kami, na bulldozer pa rin yung mga farmer. Diyan yan sa parte ng Pampanga, sa Mawakat. Nagtatapos pa lang kami, nag-grader pa lang kami. May mga motor na makita mong excited sila kumukuha ng mga banana. So talagang yung turista ay tingin ko ay whole of nation approach yan ka Andy. Sabi nga, kapag may kapayapaan, may May kaunlaran. kaunlaran. At siyempre, Kaya yung tayo, kaunlaran na yan, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, di ba? kasama na Ay, dyan yun eh. yung pagkakaroon ng mga bagong negosyo, pagbubukas ng mga bagong tourist spots, pagdami ng mga tao sa mga lugar na hindi dati pinupuntahan, and that means transportation. Transportation man sa lupa o kaya sa ere, katulad ng inahawakan ng Kaap, di ba, Mr. Eric? Yes, nabanggit niyo po yan, dahil itong last quarter po ng taon na ito, bubuksan na ho yung bagong expanded Evelio Javier Airport sa Antique. Mm-mm. At yung pong facilities na iyan ay natulungan tayo nitong sa ating Senador Loren Legarda, at nagbigay siya ng pondong 125 million dyan para mapahaba yung runway. Kasi 1,200 lang before, kaya maliliit na aeroplano lang nakabababa dyan. Sa ngayon po ay magiging 1,800. Meaning kung dati hanggang 70 passengers lang na isasakay na isang aeroplano, madodoble ho yun or mas mahigit pa sa isang flight lang. Pag ganun, pwede na yung mga 747 o yung mga Airbus, Mr. Eric? 320 po. Airbus 320 or Boeing 737. Nice. Ganda. Opo. At alam mo ka Andy, pag inaayos natin yung mga airport, dumadami yan, nagbubukas ng opportunity dyan sa mga community na mapuntahan ng mga turista. Kasi ang una dyan, pag maganda yung runway, maglalanding na yan yung mga malalaking eroplano, di ba, no? Oh. Pag yan ay nakita ng tao na mayroong regular na, marami nang uuwi dyan. Tapos pag ang sunod dyan ka Andy ay manadagdagan yung mga pasahero. Pag nadagdagan yung pasahero, manadagdagan din yung eroplano natin na bebiyahe dyan. Pag nadagdagan yung eroplanong bebiyahe dyan, mapipilitan yung mga aviation companies natin na bumili ng eroplano. At kapag bumili sila ng eroplano, didagdag piloto na naman yan ka Andy. Tama. At saka Aircraft mechanic. mga mekaniko. Flight diba, crew. Ground support. Dami talaga. So, ganun lang talaga yan,
Nakita ko at dapat talaga tutukan natin yung aviation kasi ang aviation ako naniniwala talaga na ano yan yan ang future ng ating bansa. Dahil doon sa location natin dito sa buong mundo, kung titingnan natin, napaka-strategic talaga ng location natin dito sa mundo na ito. Di ba, Candy? Oo. At saka, unang-una, archipelago tayo, dami nating isla, watak-watak na isla. The fastest means of transporting to those islands ay sa pamamagitan ng eroplano. Tama yun. Oo. Paghandaan natin, ang point lang naman natin gusto sabihin natin dito ay paghandaan po natin itong future neto sa aviation industry. Una, nakikita natin yung 2 milyon sa buong mundo. Yung binabanggit na naman, napakalaki na naman ito sa Asia Pacific na ito. Yung China ngayon na kaande, nagpo-produce na rin sila ng eroplano, yung COMAC nila. Diba? Yung COMAC nila, mayroon na rin. Alam ko, ang dami ng pinoproduce nilang eroplanong COMAC. So, ibig sabihin yan, mga ilangan din yan ng mga piloto. Although, siyempre, kukunin mga piloto niyan galing sa China. But, siyempre, yung ibang bansa na magbibili niyan pagdating ng panahon, ay mga ilangan ng piloto na hindi lamang galing sa China, kundi galing sa ibang bansa at tayo ang recipient yan na Ka-Andy. Di ba, Ka-Eric? Yes, tama po yung sinabi niyo. At tuloy-tuloy naman po yung improvements ng ating mga airports. Kamukha nung Siargao at Busuanga, marami nga nagre-reklamo dyan before, napakataas ng presyo ng pamasahe. No? But sa tulong na rin ng DOTR, ini-improve ho yan at pinahabaan rin yung runway, pati yung mga facilities. Pag natapos po yan, siyempre dadami yung flight, ergo, bababa ang pamasahe, yung presyo at marami pupunta turista. Tama yan. So, Ka-Eric, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. At next Tuesday ulit tayo. Ito ay date na natin ito. Pero kung may mga gusto ka na i-report na ginagawa ng CAAP at saka gusto nyong pasalamatan, go ahead, Ka-Eric. Well, sa ngayon po, yung tuloy-tuloy ho yung pagsusumikap ng ating mga opisyal para mapag-aangat yung travel ng mga pasahero ay mapaganda, no? Especially itong incoming UNDAS dito sa November 1. Nakahanda po ang CAAP at para sa mga serbisyong pangangailangan ng ating mga pasahero kung sakali may problema sila ron sa mga terminal. Thank you, Ka-Eric. Candy? Thank you very much, Ka-Eric, and good luck din sa mga kapartner ninyo dito sa mga help desk na ito. Siguradong maraming lalapit sa inyo sa mga airports at saka best wishes na dumami pa ang mga airport, gumanda ang lahat ng mga airport sa Pilipinas at siyempre dumami din ang mga flights sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Thank you. Salamat po. Si Ginoong Eric Apolonio, mga kaibigan, ang tagapagsalita ng Civil Aeronautics Authority of the Philippines. Civil Aviation. Civil Aviation Authority of the Philippines. Salamat, sir.